Magandang umaga, magandang gabi, kahit anong oras, kung nasaan man tayo lahat, sana'y mga nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Guys, gusto ko lang i-express din ang aking nararamdaman sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nyo, parang mas nakakatakot ngayon kaysa nag-martial law si late President Ferdinand Marcos Sr. dati. Kasi yung ngayon, ang mga social media, ang mga nag-express ng mga ng mga kanilang saloobin dahil sa gobyerno, pinatatahimik. Hindi ba nakakatakot na itong nangyayari ngayon sa atin, bayan? Katulad ni Sas at saka si Maharlika. Ngayon si General Macanas. Tapos sino pa, marami pa ang pinatatahimik nila ang kanilang mga social media. Dinidelete nila or kung ano man ang matawag dyan. Tapos ngayon si General Macanas, retired General Macanas, kinasuhan nila. So sa tingin ba nila, ganun ang kanilang pananakot sa taong bayan? Mas lalong nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga taong bayan na mag-speak out dahil sa mga pangyayari, di ba? So, ang kinakailangan natin dito, magkaisa tayo. Kasi kung matatagalan sa pag-upo itong kasalukuyan administrasyon ngayon, lalong malulubog ang ating bayan. Kung naalaala nyo noon, nung 2016 election, no, not 2016 guys, nung election ni ni Bongbong Marcos, diba nag-elect din si Pacquiao. Ang sabi niya, sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino, lahat ng walang bahay magkakaroon ng bahay. Alam niyo po ba, nung na-realize ko yan ngayon, tama nga. Possible talaga na magkakaroon. Alam niyo kung bakit? Itong kongreso, ang kanilang budget na 2 billion mahigit, 23 million lang ang kanilang ginastos sa loob ng 1 taon. Kung ang mahigit 1 billion na yan, ipampatayo ng bahay sa mga walang bahay kada taon, ang sobra ng budget nila, di lahat talaga magkakaroon ng bahay, di ba? Tapos yung mga walang trabaho dyan sa Manila na may mga probinsya, pauwiin yan, bigyan ng kabuhayan doon, bigyan ng mga pananim yung kanilang lupain, yung turuan talaga sila, bigyan ng binhi, bigyan doon ng mga traktor na nahihiram-hiram ng kada isang magsasaka. Kahit hindi na tig-iisa, yung mayroon na lang hiraman sila doon. Diba ang ganda ng ganoon? Para walang masyadong tao sa Manila pumunta. Kung wala naman na silang kakayahan na magtrabaho dyan. O doon na lang sa mga probinsya. So, ang laki pala talaga ng pera ng Pilipinas. O yung natin yan, yung ating sweepstake. Kung wala naman yan nananalo, pwede bang gamitin nyo na lang sa pagtulong sa taong bayan? Nung nakaraan New Year at saka Christmas, ang dami kayang walang nakain ng mga tao. Kakaawa guys. Kakaawa ang ating kalagayan talaga. Tapos ngayon, yung mga panggigipit nila ngayon sa sa mga vloggers na tumutulong sa taong bayan i-express ang katotohanan kung ano nangyayari dyan sa administrasyon. Pero galit sila. Kaya nakakatakot itong administrasyon ngayon.
nilubog tayo sa sa lahat ng kasamaan. Kaya si Madam Maharlika, pinapanood ko yan. Yung mga vloggers na sumusuporta para sa pagbabago ng Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, bilang tulong ko sa kanila, pinanonood ko yan. Pati ang kanilang mga advertise dyan sa kanilang mga YouTube. Tinatapos ko, yan man lang ang aking maitulong sa kanila. Kaya guys, kailangan talaga natin ng pagkakaisa kasi tayo ang makakaresolba din ito. Tayong taong bayan. Kung hindi tayo, sino ang magre-resolba nito? Yung pulboronic video na yan, totoo yan. I truly believe na si Madam Maharlika mayroong kopya niyan. Kaya lang sa tamang panahon yan lalabas. Tamang panahon. Si Tatay Digong, sobrang talino ni Tatay Digong. Alam din niya yan. At lalabas yan sa tamang panahon. Hindi naman yung bibiglain lahat eh. Kasi pag binigla mo, ang taong bayan, mag-aaklas yan eh. Kailangan protektahan ang kapakanan ng taong bayan bago mag-isip ng mga plano. Matalino si Tatay Digong. Magaling siya maglaro para sa bibinggo ng kalaban. Bihasa siya bilang politiko, bilang lawyer. Batikan masyado. Talagang I'm so proud kay Tatay Digong. So proud talaga ako sa kanya. Kaya, saludo po ako sa inyo, Tatay Digong. Salamat sa inyong serbisyo sa Pilipinas. Salamat po ng marami. Sana po bigyan pa kayo ng mahabang buhay, kaliwanagan ng inyong kaisipan at puso para makapaglingkod pa kayo sa bayan. Retired na po kayo pero kailangan pa po namin kayo kung mamalaubin ng Panginoon. Ibalik kayo sa amin sa Pilipinas para kahit mga 6 na taon pa. Si Enrile nga po ilang taon na, di ba? Mahigit 90 na, 100 na yata. Pero ang talas ng isipan niya, diyan pa, nagbibigay pa ng mga advice. Tatrabaho pa. Kasi pag gininto ang trabaho sa edad natin, may stuck tayo. So, hopefully na ang health ni Tatay Digong ay maging maayos pa talaga. So, mga kababayan, ibukas natin ang ating kaisipan, ang ating puso. Magdasal po tayong lahat para sa kaunlaran ng ating bayan, sa kapakanan ng kinabukasan ng ating mga kabataan. At hindi lamang ang ating bayan ang ating ipagdasal, ang buong mundo po. Aanuhin naman natin ang sagana ng ating Pilipinas kung nagigira naman ang ibang mundo. So ipanalangin natin na ang buong mundo maging mapayapa, magkaisa ang mga presidente sa pagtutulungan sa ikauunlad ng bawat bansa. Salamat po sa inyong panonood sa akin. Maraming salamat po. Good night.